Isang video na kinunan sa isang paliparan sa Pilipinas ang lumikha ng malaking ingay sa mga social media sa buong mundo. Itinatampok sa video ang isang lalaking Italyano na luhaan matapos ang kanyang paglalakbay sa Asya habang isinasalaysay ang kanyang nakakagulat na pag-amin. Ang Tsina ay isang impyerno, ngunit ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang paraiso. Ang pangalan niya ay Marco Rossi, isang 30 taong gulang na Italyano. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na tumuntong siya sa Asya. Ang mga mapait na karanasang dinanas niya sa Tsina at ang mga kamanghamanghang katotohanan na nasaksihan niya mismo sa Pilipinas, parehong nasa Asya. Bakit mayroong ganito kalaking pagkakaiba? Ano nga ba ang napakalaking agwat sa pagitan ng dalawang lugar na naranasan ni Marco? Ano ang dahilan ng kanyang pagluha at ang katotohanan tungkol sa Pilipinas na gumulantang sa buong mundo? Ating alamin ngayon. Si Marco Rossi ay isang tipikal na halimbawa ng isang taong may Eurocentric na pananaw. Sa edad na 30, siya ay mula sa Milan, Italia. Sa kanyang pananaw, ang Europa ang tuktok ng sibilisasyon, habang ang Asya ay isang mas mababang uri ng nilalang. Para sa kanya, ang Asya ay isang koleksyon lamang ng mga emerging markets. Naisip ni Marco. Totoo nga na sa mga nakalipas na taon, ang paglago ng ekonomiya ng Tsina ay talagang kahanga-hanga. Pangalawa sa mundo ang GDP nito at napakaunlad din ng kanilang high-speed rail system. Gayunpaman, para kay Marco, ito ay simbolo lamang ng isang bagong yamang walang pinag-aralan. Siguro iniisip nila na kapag may pera ka, magagawa mo na ang lahat. Ngunit ang tunay na kultura at dignidad ay ibang-iba. Bulong niya sa sarili. Mula pagkabata, may kaunti siyang alam tungkol sa kulturang silangan. Mayroon ding komplikadong damdamin si Marco para sa Pilipinas. Narinig niya na sikat ang Pilipinas sa masasarap na pagkain at palakaibigang mga tao. Ngunit sa isang banda, minamaliit pa rin niya ang modernong Pilipinas. Narinig ko na mayroon din itong mahabang kasaysayan. Pero ngayon, malamang, ito'y kasing kahulugan na lang ng adobo at mga jeepney. Kung ikukumpara sa kasaysayan ng Europa, ang Asya ay parang isang bata lamang. Nang regaluhan si Marco ng kanyang kasintahan na si Francesca ng isang paglalakbay sa Asya para sa kanyang ika-30 kaarawan. Paano naman, ang mga pasyalan sa mga developing countries ay hindi maikukumpara sa Europa. Matigas niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan bago umalis. Ang Tsina at Pilipinas, sa huli, ay mga lugar na puno ng mga Asyano. Siguro pareho lang ang pakiramdam. Maingay, maraming tao, at malamang ang serbisyo ay basta-basta lang. Sa katunayan, kung titingnan ang mga estadistika, tila hindi nagkakamali si Marco. Sa ranking ng tourist satisfaction, pang-5 ang Italia sa mundo, pang-47 ang China, at ang Pilipinas ay nasa ika-41 na pwesto lamang. Kita nyo? Ang datos na ang nagsasalita, may kumpiyansang sinabi ni Marco. Sa International Airport Service Rankings, ang Fiumicino Airport ng Roma sa Italia ay isa sa mga nangunguna sa Europa. Ang mga paliparan sa Asya, tiyak na magulo na parang palengke. Noong panahong iyon, hindi inaasahan ni Marco na ang mga nakatanim na prehuwisyong ito ay ganap na wawasakin sa kanyang paglalakbay. Gabi bago ang kanyang pag-alis, sinabi ni Marco kay Francesca, "Sige na nga, ituring na lang natin itong isang kakaibang karanasan sa kultura. Baka may kaunting saya rin, pero sa huli, pinakamaganda pa rin sa bahay." Kinabukasan, nagtungo si Marco sa paliparan ng Milan na may kaswal na pakiramdam. Ang kanyang maleta ay puno ng pagmamalaki at superioridad ng isang Italyano. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Marco na ang realidad na malapit na niyang maranasan. Sa mismong sandaling tumapak siya sa Shanghai Pudong International Airport, nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang katawang pagod mula sa 40 na oras na biyahe ay humarap sa isang mas matinding pagsubok. Ang paliparan ay tunay na napakalaki.
Ngunit ang kalakihang iyon ang nagdulot ng kaguluhan. "Excuse me, saan po ang immigration check-in counter?" Tanong ni Marco sa isang staff sa Ingles. Sa kanyang gulat, nagpakita ng pagkainis ang staff, bumulong ng ilang salita sa Mandarin, at iwinagayway ang kamay bago tumalikod at umalis. "Hoy! Sandali lang po!" Sigaw ni Marco habang hinahabol ito, ngunit hindi man lang lumingon ang staff. Ang ganitong kawalang galang na pagtrato ay mahirap isipin sa Europa. Kung staff sa paliparan ng Italia, gaano man sila kaabala, ngingiti pa rin sila at ituturo ang daan. Ngunit sa Tsina, ibang-iba ang sitwasyon. Nang sa wakas ay mahanap niya ang immigration area, natigilan si Marco sa tanawing bumungad sa kanya. Hindi lang mahabang pila, kundi walang pila. Daan-daang turista ang nagsisiksikan at nagtutulakan. Anong nangyayari dito? Nalito si Marco. Sa Europa, gaano man karami ang tao, napapanatili ang kaayusan. Ngunit dito, ang mga turistang Tsino ay sumisigaw, at ang pagsingit sa pila ay karaniwan. Nang akmang pipila si Marco, isang pamilya mula sa likuran niya ang walang pakundangang sumingit sa harap niya. "Excuse me, I was here first," magalang niyang sinabi sa Ingles. Ngunit sumagot ang pamilya ng ilang salita sa Mandarin at tuluyan siyang binaliwala. Sa huli, sinipa pa ng kanilang anak ang maleta ni Marco. "Hindi ka pani-paniwala," bulong ni Marco. Sa Italia, kahit mga bata ay may basic na alituntunin ng paggalang, ngunit dito, parehong magulang at anak ay walang anumang konsepto ng pagrespeto sa iba. Pagkatapos ng 3 oras, sa wakas ay nakalagpas din siya sa immigration. Pagod na pumasok siya sa banyo. Ang tanawin doon ay lalo pang ikinagulat niya. May isang lalaking hayagang naninigarilyo sa loob ng cubicle. "Nasa airport tayo. Dapat bawal manigarilyo dito?" Hindi napigilan ni Marco na magsalita. Sa kanyang gulat, sinamaan siya ng tingin ng lalaki at minumura siya sa Mandarin. Dahil sa takot, dali-daling umalis si Marco sa banyo. Napakabastos, isang eksenang hinding-hindi mangyayari sa Europa. Ang mas malala pa, sa taxi stand, isang mas kahiyahiyang karanasan ang naghihintay sa kanya. Habang nakapila si Marco, isang taxi ang dumating. Agad na sumugod ang isang pamilyang Tsino mula sa gilid, itinulak si Marco at walang galang na sumakay sa sasakyan. "Ako ang nauna." Sinubukan ni Marco na tumutol, ngunit maging ang driver ay nakipagtawanan sa pamilya, tuluyan siyang binaliwala. "Ito ba ang realidad ng Asya?" Gulat na tanong ni Marco. Sa Italia, kahit magkaiba ang wika, ang basic na moralidad ay isang common ground. Ngunit sa China, ibang-iba. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang nananalo, kung saan ang maingay at makapal ang mukha ang nagwawagi. Isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa puso ni Marco. Siguro ganito rin sa Pilipinas. Naisip ni Marco na may pag-asa nang nawawala para sa kanyang susunod na destinasyon. Saan man sa Asya. Ganito ba kababa ang antas ng mga tao? Sa sandaling iyon, hindi alam ni Marco na 1 linggo lang ang lilipas. Ang kanyang mga pananaw ay magkakaroon ng 182-degree na pagbabago. Ang mga kahihiyan sa Tsina ay isang engrandeng panimula lamang para sa mga emosyon na malapit na niyang maranasan sa Pilipinas. Ang 1 linggo sa Tsina ay isang bangungot para kay Marco. Maging sa Beijing o Shanghai, hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi pinapansin kapag umu-order sa restaurant, nasira ang lock ng pinto ng hotel, at sinabihan lang na bukas aayusin. Niloloko sa mga tourist spot, at sinasagot ng malamig kapag nagtatanong ng direksyon. Sobra na. Sawang-sawa na si Marco. Kahit na masama ang loob niya para kay Francesca, nagpasya na siyang kanselahin ang biyahe sa Pilipinas at umuwi na sa Italia. Gayunpaman, nabili na ang tiket papuntang Pilipinas. Kung isasaalang-alang ang cancellation fee, mas matipid pa rin na ituloy ang plano. Bahala na. Siguro wala ring pinagkaiba ang Pilipinas. Nasa estado na ng pagsuko si Marco. Parehong rehiyon sa Asya, walang saysay na umasa.
Kahit sa pag-check-in para sa flight papuntang Ninoy Aquino International Airport, Naya, napakasama ng ugali ng staff ng paliparan sa Tsina. Inihagis ng staff na tumitingin sa boarding pass ang pasaporte ni Marco na parang isang bagay at malamig na sinabing, "Next." Sa eroplano, ang mga pasaherong Tsino ay maingay na nag-uusap sa loob ng 2 oras na nagdulot ng sakit ng ulo kay Marco. Ito na ang huli. Pagkatapos ng biyaheng ito sa Pilipinas, hinding-hindi na ako babalik sa Asya. Taimtim na panunumpa ni Marco. Lumapag ang eroplano sa Naya. Gayunpaman, mula pa lang sa sandaling bumaba siya ng eroplano, napansin ni Marco na may kakaiba. Iba ang hangin. Ang mga paliparan sa Tsina ay laging may mabigat at nakakasakal na atmosfera, ngunit ang hangin sa Naiya ay napakasariwa at hindi niya alam kung bakit nagbibigay ito ng magaan na pakiramdam. "Guni-guni ko lang ba to?" Iling ni Marco. Habang papunta sa immigration area, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Ang mga signages ay hindi lang sa Filipino, Ingles, Hapon, at Koreano, kundi mayroon ding mga karatula sa wikang Italyano. Imposible. Hindi makapaniwala si Marco sa kanyang nakita. Sa Tsina, maraming lugar kung saan kahit ang Ingles ay mali ang pagkakasulat, pero sa Pilipinas, binibigyan pa nila ng pansin ang kanyang sariling wika, pero siguro dahil ito sa Naiya lang. Tutal, international airport naman to, sabi ni Marco sa sarili. Ngunit nang pumasok siya sa immigration area, isang mas malaking sorpresa ang naghihintay sa kanya. Sa Tsina, iilan lang ang staff na may malamig na pakikitungo, ngunit sa Pilipinas, mayroong higit sa 10 staff at lahat sila ay may malugod na ngiti habang ginagabayan ang mga turista. "Mabuhay! Welcome to the Philippines. May maitutulong po ba ako?" Sabi ng isang staff na nagngangalang Paolo Reyes kay Marco sa matatas na Ingles. Ang ngiti niya ay hindi peke, kundi nagpapahiwatig ng isang taos-pusong pagtanggap. Saan po ang pila para sa mga dayuhan?" Alanganing tanong ni Marco. Sa Tsina, kahit ang pagtatanong ay napakahirap. "Dito po. Hayaan niyo po akong ihatid kayo." Magalang na sinamahan ni Paulo si Marco hanggang sa dulo ng pila. "Kung mayroon po kayong anumang problema, huwag po kayong mag-atubiling magtanong." Ang kabaitang iyon ay labis na ikinagulat ni Marco. Habang nakapila, napansin niya ang isang mag-asawang Espanyol sa unahan na tila nahihirapan. Mukhang hindi sila marunong mag-Ingles, kaya hirap silang makipag-usap sa staff. Kung sa Tsina ito, tiyak na pababayaan na lang sila. Ngunit sa Pilipinas, iba, ginamit ni Paulo ang kanyang radio at agad-agad isang babaeng staff na nagngangalang Isabel Santos na marunong mag-Espanyol ang dumating. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Nang marinig ang matatas na Espanyol ni Isabel, kitang-kita ang ginhawa sa mukha ng mag-asawa. Nasaksihan ito ni Marco at labis siyang nagulat. May staff pa na marunong mag-Espanyol? Kahit sa mga paliparan sa Italia, bihira ang staff na kayang gumamit ng maraming wika. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang pangkaraniwang serbisyo. Ano kaya ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Manghang tanong ni Marco. Ang mas lalong ikinagulat niya ay ang bilis ng proseso. Ang immigration na inabot ng 3 oras sa Tsina, sa Pilipinas, ay 20 minuto lamang. Mabilis at maalaga sa bawat isa. Ang serbisyong ito ay nagpaantig kay Marco. Ito ba ang tunay na lakas ng Pilipinas? Iyon ang sandali kung saan lumitaw ang unang malaking bitak sa mga prehuwisyo ni Marco. Kahit tapos na ang proseso sa immigration, mayroon pa ring damdamin sa kalooban ni Marco na ayaw niyang aminin. Ang paliparan ay ang mukha ng isang bansa. Kaya natural lang na pag-investan nila, kinukumbinsi ni Marco ang sarili. Pero paglabas sa syudad, baka katulad na rin ng China, nakasakay sa isang ride-hailing taxi mula sa paliparan, papunta sa sentro ng lungsod. Komplikado pa rin ang nararamdaman ni Marco. Malinis ang sasakyan, magalang ang driver, at nagpapatugtog ng mahinang musika. Pero naisip ni Marco, siguro dahil ito ay Maynila. Tutal, ito ang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas.
kaya dapat lang na malinis. Ang Milan sa Italia ay iba rin naman sa ibang lugar. Sa loob ng sasakyan, pinagmasdan ni Marco ang mga Pilipinong nasa paligid. Naalala niya sa Tsina, sa mga pampublikong sasakyan, maraming tao ang malakas mag-usap sa telepono, napakaingay. Gayunpaman, sa mga kalsada ng Maynila, kahit siksikan ang trapiko, mayroong isang kahanga-hangang kaayusan. Maingat ang pagmamaneho ng mga tao, bihira kang makarinig ng busina, tila lahat ay may taglay na pasensya. Oo nga, mas maayos talaga. Kinailangan aminin ni Marco. Ngunit agad siyang humanap ng ibang dahilan. Siguro dahil mas mahiyain lang ang mga Pilipino, hindi sila kasing sigla at bukas tulad ng mga Italyano. Sa loob-loob nila, siguro may kinikimkim din silang inis. Nang makarating sa hotel, naligaw si Marco. Habang abala siya sa pagtingin sa mapa, isang matandang Pilipinong lalaki ang dumaan at kusang nagtanong. Hello, can I help you? Where do you want to go? Hello, may maitutulong ba ako? Saan mo gustong pumunta? Ang lalaki, kahit limitado ang Ingles, ay ginawa ang lahat para ituro kay Marco ang daan, papunta sa hotel. Sa huli, ginamit pa niya ang translation app sa kanyang smartphone para detalyadong ipakita sa kanya. Sa Tsina, madalas siyang binabalewala kapag nagtatanong ng direksyon, ngunit sa Pilipinas, mayroong taong handang tumulong sa isang hindi kilalang dayuhan ng buong sigasig. Pero nagkataon lang to. Pilit na iniisip ni Marco. Nagkataon lang na nakatagpo ako ng mabait na tao. Hindi lahat ng Pilipino ay ganyan. Nang mag-check-in sa hotel, perpekto rin ang ugali ng receptionist, matatas sa Ingles. Malinaw magpaliwanag, at may ngiting mula sa puso, isang napakalaking pagkakaiba kumpara sa mga hotel sa China. Siguro, dahil ito ay isang high-end hotel, pilit na humanap ng dahilan si Marco. Basta't magbabayad ka, kahit saan ay makakatanggap ka ng magandang serbisyo. Gayunpaman, sa buffet breakfast kinabukasan, muling nayanig ang mga iniisip ni Marco. Isang server, nang malaman na si Marco ay Italyano, ang bumati sa kanya sa wikang Italyano. Buong giorno! Magandang umaga! Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pag-uusap sa matatas na Ingles. Oh, galing po kayo sa Italia? Nakapunta na po ako sa Roma. Isa po itong napakagandang lungsod. Nagulantang si Marco. Sa Tsina, dahil siya ay dayuhan, malinaw na nakaranas siya ng diskriminasyon. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran, dahil siya ay dayuhan, siya ay tinanggap ng malugod. Siguro bahagi lang ito ng serbisyo ng hotel, sabi ni Marco sa sarili. Tutal, nasa service industry sila, natural lang ang ganitong pagtrato. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang kanyang pananaw sa Pilipinas ay unti-unti nang nagbabago. Ngunit hindi pa rin siya makapagbigay ng konklusyon. Upang maunawaan ang tunay na Pilipinas, kailangan pa ng mas maraming panahon. Hindi pa rin kayang aminin ni Marco nang tuwiran ang totoong mukha ng Pilipinas. Ang pagmamalaki sa kanyang bayan at ang prehuwisyo sa Asya ang humahadlang sa kanya na tanggapin ang katotohanang nasa harap niya. Sa pagbisita sa simbahan ng San Agustin sa Intramuros, nakita ni Marco ang lalim ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Gayunpaman, sa kanyang puso, mayroon pa ring mga komplikadong damdamin. Tunay na maganda ang lumang simbahang ito, pero sa Europa, may mga istruktura na mas matanda pa rito. Bulong ni Marco habang kumukuha ng litrato sa harap ng simbahan. Ang Colosseum ay gawa pa at 3,000 taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara dito, bago pa rin ang mga ito. Ngunit sa loob ng patio ng simbahan, nasaksihan ni Marco ang isang kawili-wiling tanawin. Kahit maraming dayuhang turista, hindi na apektuhan ang mga Pilipino. Sila ay taimtim pa ring nagdarasal. Sa mga tourist spots at Tsina, kapag maraming dayuhan, naiinis ang mga lokal, ngunit sa Pilipinas, iba. Sa katunayan, maraming tao ang kusang tumutulong sa mga dayuhang nahihirapan. Do you need help to take a photo? Kailangan mo ba ng tulong para kunan ka ng litrato? Tanong ng isang matandang Pilipinang babae kay Marco sa Ingles. May na, hindi siya turista, kundi isang lokal na nagsisimba.
Maraming salamat po, sagot ni Marco. Ngunit komplikado ang kanyang nararamdaman. Mabuti nga't pala kaibigan, pero baka pakitang tao lang ito. Sa loob-loob nila, siguro naiinis din sila sa mga dayuhang turista. Pagsapit ng tanghalian, pumasok siya sa isang matagal ng karinderya na sikat sa adobo. Dito, mararanasan ni Marco ang isang nakakagulat na karanasan. Ang menu ay may salin sa Ingles, ngunit sinadya ni Marco na ituro ang pagkain sa Filipino sa menu. Gusto ko nito. Medyo nalito ang serbidor, ngunit agad na nakipag-usap sa ibang staff. Kung sa isang restaurant sa China, ang isang hindi malinaw na order ay maaaring balewalain o bibigyan ka na lang ng kahit anong pagkain. Ngunit iba sa lugar na ito. Ang may-ari mismo ang lumabas mula sa kusina, may dalang mga aktwal na hiwa ng karne, at sinabi sa kanya, "This is liempo. This is manok." Ito ay liempo. Ginamit niya ang kanyang limitadong Ingles para ipaliwanag ng maigi ang bawat uri. Ang mas nakakagulat pa ay nang makita ng may-ari na maaaring sobra ang in-order ni Marco. Magiliw siyang nagpaalala. One person eat, maybe too much. Para sa isang tao, baka sobra na yan. Ang ugaling inuuna ang customer kaysa sa kita ay lubos na umantig sa puso ni Marco. Pero dahil maliit na negosyo lang to, muling humanap ng dahilan si Marco. Kung malaking kumpanya, tiyak na iba. Kinabukasan, bumisita si Marco sa isang malaking electronic store. Doon, nasaksihan niya mismo ang galing ng mga produktong teknolohiya ng Pilipinas. Ang mga pinakabagong produktong elektroniko ay tunay na kasing galing ng mga nasa Europa. Ngunit ang pinakanagpagulat kay Marco ay ang malawak na kaalaman ng tindero. Sabihin mo sa akin ang pagkakaiba ng produktong ito at ng produkto mula sa Europa. Tanong ni Marco sa Ingles. Agad na nagbigay ang tindero ng detalyadong paghahambing. Higit pa rito, nang malaman niyang Italyano si Marco, magiliw siyang nagpaalala. Ang boltahe sa Italia ay 220 volt, kakailanganin mo ng adapter. Hindi lang basta nagbebenta ng produkto, kundi tunay na iniisip kung ano ang makakabuti sa customer. Ang ugaling iyon ay labis na nagpaantig kay Marco. Hapon na nang maglakad-lakad siya sa Rizal Park, isang maliit na insidente ang nangyari. Nakita ng isang Pilipinong estudyante ang isang pitaka na nahulog mula sa isang dayuhang turista kung sa China. Tiyak na kinuha na ito. Ngunit ang estudyante, nang walang pag-aalinlangan, ay dinala ang pitaka sa malapit na istasyon ng pulis. Nasaksihan ni Marco ang buong pangyayari. Bakit hindi niya kinuha ang pera? Hindi maintindihan ni Marco. Sa Italia, mayroon ding nagsasauli ng pitaka, ngunit hindi marami. Ngunit sa Pilipinas, tila ito ay isang pangkaraniwang bagay. Ang pulis ay normal din na. Tinanggap ito na para bang araw-araw na itong nangyayari. Ano kaya ang iniisip ng mga tao rito? Nalilito si Marco. Pinipili ang moralidad kaysa sa personal na pakinabang, pinahahalagahan ang pagmamalasakit kaysa sa kahusayan. Ang mga ganitong pananaw ng mga Pilipino ay unti-unting umaantig sa puso ni Marco. Pero magtatagal kaya ang ganito? Mula sa pananaw ng ekonomiya, tiyak na hindi ito epektibo. Hindi pa rin lubos na matanggap ni Marco. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang pag-aalala na baka may mahalaga siyang napapalampas ang nagsimulang sumibol. Ang salungatan sa pagitan ng mga pinaniniwalaan niyang halaga at ang realidad sa kanyang harapan ay naging isang pagkakataon para sa kanya na muling suriin ang kanyang buhay mula sa simula. Sa huling gabi niya sa vegan, mararanasan ni Marco ang isang karanasang magpapabago sa kanyang buhay. Naghapunan siya sa isang restaurant sa lumang bayan. Pauwi, nagsimulang umambon. Walang dalang payong si Marco. Nakakainis, naisip niya habang naghahanap ng taxi. Bigla, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. "Iho, mababasa ka niyan." Lumingon siya at nakita ang isang Pilipinong lalaki na nasa 60s ang edad. Ang lalaki, nang walang pag-aalinlangan, ay inabot ang kanyang payong kay Marco. "Pero mababasa po kayo." Pagtanggi ni Marco sa Ingles. "Ayos lang, iho. Sanay na ako sa ulan. Pilipino ako."
sagot ng lalaki na may mabait na ngiti. At saka, bisita ka namin. Ang mga salitang iyon ay yumanig ng malalim sa kaluluwa ni Marco. Tinawag na bisita ang isang hindi kilalang dayuhan. Saan nagmumula ang ganitong kabutihan? Salamat po. Pero bakit po? Nalilitong tanong ni Marco. Doon, dahan-dahang nagsalita ang lalaki. Dito sa amin, mayroon kaming tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Ito ay ang natural na pagmamalasakit sa iba, ang paglalagay ng sarili sa kanilang kalagayan para isipin kung ano ang maaari mong gawin para sa kanila. Hindi ito para umasa ng kapalit, dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ng lalaki sa Pilipinas. Naniniwala kami na ang bawat pagkikita ay may dahilan. Ito ay tadhana. Kaya gusto naming pahalagahan ang sandaling ito. Labis na naantig si Marco sa mga salitang iyon. Sa Tsina, nakaranas siya ng diskriminasyon dahil dayuhan siya. Ngunit sa Pilipinas, kabaligtaran. Dahil dayuhan siya, siya ay pinahalagahan. Bakit po kayo napakabait sa akin? Diretsahang tanong ni Marco. Nag-isip sandali ang lalaki bago sumagot. Itinuro sa akin ng aking ama na ang tao ay hindi kayang mabuhay mag-isa. Kaya kailangan nating magtulungan. Kailangan ng bayanihan. Hindi lang ito para sa mga Pilipino, kundi para sa lahat ng tao sa mundo. Sa totoo lang, lahat tayo ay parang isang pamilya. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya ang pinagmulan ng kabaitang naranasan niya mula sa mga Pilipino. Hindi ito pakitang tao, kundi tunay na pagmamalasakit na nakaugat sa isang malalim na diwa. Nagkamali po ako. Nanginginig na sabi ni Marco. Minamaliit ko ang Asya. At lalo na, wala akong kaalam-alam tungkol sa Pilipinas. Ngumiti ng mabait ang lalaki. Ayos lang yan, iho. Lahat tayo ay may mga bagay na hindi naiintindihan sa simula. Ang mahalaga ay magkaroon ng pusong handang matuto. Noong gabing iyon, pabalik sa hotel, matagal na umiyak si Marco. Ang pakiramdam ng hiya, paghanga, at isang malalim na pasasalamat ay sabay-sabay na bumuhos sa kanyang puso. Kinabukasan, sa flight mula Lauag pabalik ng Maynila, naranasan ni Marco ang isang huling sorpresa. Pag-akyat sa eroplano, nakita niya ang mga flight attendant na maayos na nakatayo sa pinto. Ang buong crew ay yumuko para batiin ang mga pasahero na may maniningning na ngiti. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho ng may pagmamalaki. Naantig si Marco, naintindihan niya na anuman ang trabaho, hinahabol nila ang pinakamataas na pamantayan. Iyon ang diwa ng mga Pilipino. Sa loob ng eroplano, tumingin si Marco sa labas ng bintana, nag-iisip. Ano ba ang akala kong alam ko? Naghusga ako base lang sa mga mababaw na impormasyon nang hindi nauunawaan ang tunay na Pilipinas. Dala-dala ko ang aking mga prehuwisyo. Habang lumilitaw ang mga berdeng kabundukan, taimtim na nagpasya si Marco sa kanyang sarili. Kailangan kong ikwento ang karanasang ito sa mas maraming tao. Kailangang malaman ng buong mundo ang ganda ng Pilipinas. Pagdating sa NAIA, sinabi ni Marco sa staff na si Paulo na muli niyang nakita. Maraming salamat sa inyo. Ang panahon ko sa Pilipinas ay nagbago ng aking buhay. Masayang sumagot ang staff. Isang karangalan po na matulungan kayo. Sana po ay bumalik kayo sa Pilipinas. Nang lumingon siya sa exit, naramdaman ni Marco ang isang malalim na pagmamahal para sa Pilipinas. Nagpasya siyang iuwi ang lahat ng natutunan niya rito sa kanyang bayan. Pagbalik sa Italia, ang unang ginawa ni Marco ay mag-ulat sa kanyang kasintahan na si Francesca. Dahil sa'yo, nagbago ang buhay ko. Ang regalong ito ang pinakamagandang regalo para sa akin. Kumikinang ang mga mata ni Marco na may tiyak na paniniwala. Matapos paghambingin ang Tsina at Pilipinas, sa unang pagkakataon ay naintindihan niya kung ano ang tunay na sibilisasyon. Nagulat si Francesca. Ang Marco sa harap niya ay ibang-iba sa lalaking umalis. May natutunan ako mula sa mga Pilipino. Mahinahong sinimulan ni Marco. Ang tunay na kasaganaan
ay hindi lang materyal. Ang kasaganaan ng kaluluwa, ang paglago ng espiritu, iyon ang pinakamahalaga. Kinabukasan, tinipon ni Marco ang kanyang mga kaibigan at ikinuwento ang kanyang karanasan. Maaaring hindi kayo maniwala, pero ang Pilipinas ay isang bansang halos perpekto. Tumawa ang kaibigan niyang si Luca. Imposible yan! Lahat ng bansa ay may problema. Ngunit seryoso si Marco. Noong una, ganyan din ang iniisip ko. Pero matapos kong maranasan mismo, naintindihan ko. Sunod-sunod na ibinahagi ni Marco ang mga konkretong halimbawa. Ang perpektong serbisyo sa paliparan, ang kalinisan at kaayusan ng lungsod, ang pagmamalasakit at katapatan ng mga tao, at higit sa lahat, ang kabutihang loob na hindi humihingi ng kapalit. Lahat ng iyon ay nag-ugat sa isang malalim na kultura at pakikipagkapwa-tao. Isang bagay na hinding-hindi magagaya ng panlabas na anyo. Unti-unting nahikayat ang mga kaibigan sa madamdaming pagsasalita ni Marco. Ganyan ba talaga kaganda ang naranasan mo? Oo, 100% totoo. Tiniyak ni Marco. Sa katunayan, may kinunan akong video. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at sinimulang i-play ang video. Nakunan niya ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas, ang pag-aasikaso ng staff ng paliparan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng payong, ang propesyonal na kilos ng flight crew. At sa huli, si Marco mismo, luhaan, na isinasalaysay ang kanyang pasasalamat. Nagkamali ako. Binago ng Pilipinas ang buhay ko. Gusto kong iparating ang karanasang ito sa mas maraming tao. Ang mga kaibigang nanood ng video ay labis na naantig. Marco, bakit hindi mo i-post yan sa social media? Mungkahi ni Luca. Dapat malaman ito ng buong mundo. Nag-alinlangan si Marco. Pero hindi naman ako sikat. Ayos lang yan. Pag-iengganyo ni Francesca. Ang karanasan mo ay tiyak na aantig sa puso ng maraming tao. Noong gabing iyon, lakas loob na in-upload ni Marco ang video, ang pamagat. Ang tunay na sibilisasyon na natutunan ko sa Pilipinas. Noong una, inakala niyang pamilya at mga kaibigan lang ang manonood. Ngunit paggising niya kinabukasan, lumampas na sa 100,000 ang views. Ang comment section ay puno ng mga mensahe ng pasasalamat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Marco, labis akong naantig sa iyong karanasan. Bilang isang Pilipino, ipinagmamalaki ko ito. Isang linggo ang lumipas. Ang views ng video ay lumampas na sa 1,000,000. Sunod-sunod ang mga imbitasyon para sa panayam mula sa mga istasyon ng TV at media. Ito ang gusto kong iparating. Nasisiyahang sabi ni Marco, hindi ang mababaw na paghahambing, kundi ang pagkakaiba sa mga pangunahing halaga. Napakaraming matututunan mula sa Pilipinas. Makalipas ang 6 na buwan, muling bumisita si Marco sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, kasama niya si Francesca. Sa NAIA, muli niyang nakita ang staff na si Paolo. Sir, nagbalik po kayo! Masayang ngiti ni Paolo. Ang mga sinabi mo noong huli ay nagbago ng buhay ko. Malalim na yumuko si Marco. Sa pagkakataong ito, gusto kong iparating ang ganda ng Pilipinas sa taong mahal ko. Pagkatapos noon, nagsimulang sumali si Marco sa mga cultural exchange activities na nag-uugnay sa Pilipinas at Italia. Ang kanyang video hanggang ngayon ay patuloy na kinagigiliwan ng mga tao sa buong mundo. Ang tunay na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa ay nagsisimula sa pag-alis ng prehuwisyo at pagsisikap na unawain ang isa't isa. Iyon ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Marco sa Pilipinas. 169,000. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.